1, 2, 3, come on! Hello, beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. So, happy Thursday sa atin lahat ng bonggong-bongga. At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat po sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. And then, of course, sa mga bago nating subscribers dyan, hello sa inyong lahat. Maraming salamat sa pag-subscribe ninyo. Syempre, dito sa channel ko. At syempre, sa mga makasolid na Mama Sam dyan na laging tumututok dito araw-araw, maraming salamat and God bless you all. So yon, kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, sa una nating chika, eto nga, mga pambato dito sa Binibining Pilipinas. Ay, nako naman. Nagagandahan talaga ng bonggang-bongga. At isa nga sa mga namataan dyan ay si Ivy Padilla, ang isa sa mga pinag-uusapan ngayon dito sa social media. Anong masasabi mo, Mama Sam, sa beauty na meron siya? Well. Ang masasabi ko ay bongga. Ang ganda. Ang fresh ng beauty niya at mabangon tignan. So, ito nga si Ivy Padilla ay isa sa mga tinitignan natin kung magiging official candidates ngayon taon na to dito sa Binibining Pilipinas. Ay, nako, nakakaloka, no? Parang ngayon pa lang naririnig na natin na ang dami-dami mga nagsisisalihan ng magaganda at talagang magugulat ka kasi sa kabila ng mga nangyayari sa mundo, ang dami pa rin gustong sumali sa Binibining Pilipinas. Sa bagay, sabi nga ni Christine Ann Perez, once you are Binibini, you're always a Binibini. So, yon. Kaya, syempre, hindi na natin kailangan pa magulat. Kumbaga, parang mag-expect ka talaga. Kahit wala na dito yung Miss Universe Philippines, marami pa rin talaga nagpupuntahan sa Binibining Pilipinas. At naalala ko noon, no, ito talaga na miss ko. Dati kapag ganitong Binibining Pilipinas, ang inaabangan mo dyan kung sino ba talaga yung mga candidates na sasali. Tapos titignan mo kung sino ang pang Miss Universe, sino ang pang Miss International, sino ang pang Miss World. O, diba? Kaya nakaka-miss yung ganong momento. Ewan ko ba? Pero syempre, dahil sa ganito na ngayon nangyari, but marami pa rin talagang may interesado sa Binibining Pilipinas. So, ito na yung patunay na sa kabila ng lahat, marami pa rin gusto sumali sa Miss International, marami pa rin gustong sumali sa Miss Globe. O, diba? Kaya naman, congratulations sa Binibining Pilipinas and good luck sa mga aspirant beauty queens na gustong maging part ng Binibining Pilipinas ngayong taon na to. At tingnan natin kung si Ivy ay isa sa mga magiging official candidates dyan. Ang ganda-ganda niya, mukhang may laban ng bakla. Mukhang ito ang magiging next Binibining Pilipinas International natin. Paano naman kasi ang kalmado ng beauty, di ba? So, yon. So, good luck! At para naman sa sumunod na chika, ito na nga mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines. Nandiyan dyan nasa Aqua Boracay para sa kanilang swimsuit competition na gagawin nga this coming March 21. Kaya naman lahat ay excited dahil syempre simula na nga ang paandar ng mga candidates at ngayon palang ramdam na natin ang init ng panahon na ang init ng labanan, di ba? So talaga kanya-kanya na silang eksena
At isa nga sa mga namataan natin dito, syempre, ayaw magpakabog. Ang pambato ng Mountain Province. Ayan na nga, Diyos ko, umarangkada na. Ang sabing gano'n ay isa to sa mga talagang kandidata na dapat mong tutukan at bantayan. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Well, hindi ko siya kailangang bantayan kasi hindi ako naniniwala na dapat mo siyang bantayan kasi maraming kandidata talaga nakakabog. Pero natutuwa ako dito kay Mountain Province kung paano niya pinipresent at kung gaano siya ka-confident sa sarili niya para sa laban dito sa Miss Universe Philippines. At I think ayun yung magdadala sa kanya sa panalo o tagumpay niya dito sa competition. So, kung talagang kumpiyansa siya, makikita yan ng organization at mararamdaman yan at mag-shine siya like a diamond star, di ba? So, ako para sa akin, bongga ang ipinapakita syempre ng Mountain Province, palaban. At dito sa nakikita natin na, ayan nga, nag-post siya ng kanyang photos para sa swimsuit competition ng Aqua Boracay, di ang bongga, ang sexy, at ang init ng dating. So gusto ko yung color green na swimsuit niya na talagang parang dito nakita mo ay character. Pero sana paalala lang sa mga candidates, hindi po to Miss Grand. Ayun lang. Kasi ito po ay Miss Universe. Sana gumalaw kayong pang Miss Universe. O, di ba? Kasi yung iba talaga nakakaloka kung gumalaw ay akala mo, Diyos ko, nandoon sila sa Miss Grand. So, hindi sila sisitahin, pero nandoon yan na, alam mo yon na parang hindi naman ano ang organization at alam niya kung ano ang pageant at ano ang hinahanap niya sa isang babae. And I hope na sana ang mga candidates ay gumalaw ng tama dito sa competition. So, yan. And then, good luck sa kanila. And then, dito kay Quezon, kay Mountain Province, ang masasabi ko, bongga. O, di ba? So, sana sa Miss Grand ka pumunta. Charot. Speaking of Miss Grand, eto nga, pinag-uusapan ngayon sa social media, ang isang kandidata ng Miss Grand Thailand na sa closed door interview ay nilaro. Nilaro niya ang competition. So, mukha daw naging hindi seryoso ang candidates na to. Paano naman kasi? Naglagay ba naman ng mask? Ng mask na merong tawag dito na character na makapal yung labi niya. Tapos yung tinanggal niya, meron pa siyang nilagay sa ngipin niya na parang ewan ko ba kung anong trip niya, papansin, And then, ayun. So, maraming nagsasabi na bakit ganon hindi daw siniseryoso ng mga candidates ng Miss Grand ang Miss Grand Thailand. Kaya daw hindi sila nananalo daw sa competition. Actually, si Mr. Nawat, hinahayaan niya lang gumalaw yung mga candidates. Wala naman siyang sinasabi, bawal yung ganito, bawal yung ganyan. O kung ano yung trip ng kandidata para mapansin sila, hinahayaan niya yon. Pero sa kabilang banda, ito din ang sasabihin ko. Hindi mananalo kung sino man ang tumatumbling o may eksena at nagpapaandar ng bonggang-bongga. Kasi at the end of the story, ang hahanapin pa rin nila dyan kung sino yung kandidata na seryoso sa laban, kung sino ang kandidata na nagbibigay ng eksena na pwede mong ilaban sa international stage. Hahanapin pa rin nila dyan yung matino. Kaya nga, lagi ko sinasabi, dapat yung mga girls na lumalaban, aware sila at alam nila kung ano yung nilalabanan nila. Kahit mag-split sila dyan ng bonggang-bongga, tingin mo, bobo ang organization na ikaw yung ipapanalo nila. Syempre hindi. Nandoon sila sa part na parang, ito yung gusto ko. Kaya lang kasi, platform kasi to, isang malaking platform na pwedeng, alam mo yon na mag-shine yung isang candidates na magkaroon siya ng sponsor, magkaroon siya ng kung ano, ba, ayan, katulad niyan, siguro gusto niya mag-artista, possible na baka, kuhanin ko tong komedyante, yung mga tipong ganon. Kasi, hindi lang naman ang ginugol ng mga candidates na lumalaban ng Miss Grand ay maging Miss Grand Thailand. Ang ginugol din nila, mapansin sila
at mabigyan ng chance or ng sponsor, pasukin sila ng sponsor at makilala ng bonggang-bongga. Kung gagamitin nila talaga nila yung platform, gets ninyo? So, yun yung ginagawa ng mga candidates dito. Kaya, lahat ng eksena na pwede nilang gawin para makilala sila, ginagawa na nila. Pero at the end of the story, hindi sila tinututukan ni Mr. Nawat para maging isang Miss Grand Thailand. Kasi ang kukunin pa rin yan, nila dyan kung sino yung maayos at kung sino yung palaban at pwede nilang isabay sa international stage na katulad ni Gatchabel at ni na naging first runner-up. At ngayon, parang piling ko looking forward sila, gusto nila maging titled na. O, di ba? So, maghahanap sila ng matinong kandidata. Tingin mo, kukunin to. Di ba? So, nakakalokang eksena ni Ate Girl. And then, kahit di sa Miss Universe Philippines, lagi ko sinasabi, huwag ninyong kakalimutan kung ano yung nilalabanan ninyo. Dapat maging kayo dyan, maging maayos. Oo, kasi pag hindi, di good luck sa inyo. Ang ending niyan, kahit pa sabihin mo tumambling ka ng tumambling, ay nako, good luck talaga. So, yon. Anyway, para sa sumunod natin, chika, Miss Universe Philippines Batangas at National Director, hindi magkasundo. Dahil nga daw may mga lumalabas na chika na eto daw si Miss Universe Batangas ay ayun nga, parang kumukuha niyata ng racket na hindi pinapaalam dito sa national director niya. Ang pagkakaintindi ko kasi, pag once kasi na kumover ka na or ikaw yung naging representa ng lalawigan or ng probinsya, dito sa Miss Universe Philippines, ay hawak ka ng national director. Kasi yung national director mo, syempre, siya yung nagbayad ng franchise fee mo at mahal yon. At para syempre mabawi nila yon, ayun, so kung ano yung racket na makukuha sa'yo, dapat may cut doon ang national director, yung mga tipong ganon. Kung dito pa lang nag-a-attitude ka na, paano pa pag sa Miss Universe Philippines ka na, di ba? So, yun. Kaya, nako, good luck sa kanya. I hope na makalaban to ng bonggang-bongga at manalo. At higit sa lahat, syempre, maging maayos yung relationship nila ng kanyang national director. Kasi, at the end of the story, silang dalawa lang naman din ang magtutulungan dyan para maipanalo nila ang Batangas sa kompetisyon. Pero tulad nila sinabi ko, pag hindi sila nagkakaroon ng pagkakaintindihan sa isa't isa, medyo mahirap yan. At ayun, nakakalungkot dahil baka maapektuhan pa yung laban niya. Instead na manalo ay mauwi sa wala ang lahat. Diba? So yun, good luck at let's see kung ano ang mangyayari sa laban nila dyan. At para naman sa sumunod na chika, etong si Miss Universe Taguig na kaya ang susunod na Miss Universe Philippines? And then ang tanong, masundan kaya niya ang yapak ng kanyang tita na si Miss Margie Moran kung saan naging Miss Universe talaga? Alam mo, to be honest, walang masamang mangarap, no? At then, kung ang goal mo ay sundan ko yung yapak ng tita ko dahil ito yung gusto ko na marating, bakit naman hindi? Ibibigay natin yan kay Taguig. Kasi, syempre, wala naman tayong karapatan sabihin, ay nako, yung pangarap mo, impossible dream, walang ganon. Kung papalarin, di go, di ba? So, yon. And then, ang nakikita ko lang talaga dito, guys, sa totoo lang, syempre, iba yung panahon ni Margie Moran, iba yung panahon ngayon ni Bella Ismael. So, medyo malayo yung distansya nila. At syempre, iba na yung generation ngayon, iba na yung mga hinahanap ngayon. Syempre, yung beauty ni Margie Moran during that time, yun na yung masasabi mo na talagang kaanya-anya at alam mo yun, nakakabighani ang ganda ni Margie Moran. Pero kasi sa panahon ngayon, kahit sabihin pa natin, may pagkakawin silang dalawa ni Margie Moran. Pag nilaban mo na si Margie Moran ngayon, parang iba na ang mangyayari at baka hindi na siya maging Miss Universe. Kaya pasalamat tayo, dumating yung time na yung panahon ni Margie Moran ay nanalo na siya. Aminin natin na magkaiba kasi yung generation. But ang doon ako na why not? Malay nyo naman, di ba? So, gumawa ng paraan si Bella Ismael para matupad yung back-to-back win para sa kanilang pamilya na minsan na naging Miss Universe ang kanyang tita at maybe siya or sa mga susunod pang generation ng kanyang lahi, di ba? So, nandoon ako na
suporta ako sa goal ni Bella Ismael na manalo ng Miss Universe Philippines, pero aminin din natin na hindi to magiging madali para sa kanya matupad ang pangarap niyang to dahil sa sobrang dami ng lumalaban ng matindi at possible ding maging Miss Universe Philippines. So, wish all the best para kay Bella Ismael. Hindi talaga to magiging madali, aminin natin. Lalo na nandiyan si Bea Milan, na medyo aminin natin na parang siya talaga yung nakikita mo pwedeng manalo. And good luck kay Bella Ismael. Maybe siya ang mag-uwi, pero maybe ding hindi, di ba? So, basta laban lang Bella. Ang importante dito, ginagawa ni Bella yung kanyang makakaya para sa laban niya at nakikita natin na talagang ginagalingan naman niya. So, good luck at malalaman natin yan in the future, di ba? So, para naman sa sumunod natin, chika, pambato ng Baguio, lumalakas ng todo-todo. Anong chika mo dito, Mama Sam? Yes, ako from the beginning pa lang naman sinabi ko naman na sa inyo na hindi nyo pwede underestimate ang kakayahan ni Roxy. Yung pagpasok dito ni Roxy, hindi naman yan yung isang desisyon lang na parang, ay gusto ko lang i-try. Siyempre nandoon na alam nila na malakas ang Roxy talaga. At aminin natin man o hindi, si Roxy ang isa sa mga nakakatakot na kandidata dahil alam mo at possible na pwedeng manalo ng Miss Universe Philippines. Hindi ganong katangkadan si Roxy, pero alam mo na may ibibigay siya sa competition na to. At hindi basta-basta. Katulad din ni Bella Ismael na alam mo yung matinik, matindi, at let's see in the future. So yun. So I'm so excited. For now, looking forward ako kung ano yung ipapakita nila sa swimsuit competition. But knowing Roxy, alam mo na ibibigay niya 100% ang kanyang laban dito sa competition. Kaya habang-abang yan. And wish all the best. And then, para naman sa sumunod na chika, eto nga, Diyos ko. So, dahil nasa Boracay na yung mga candidates, eto daw, dalawa daw na beauty na talaga possible daw na maging reyna dito sa Miss Universe Philippines, sila Union at saka si Taguig. O anong masasabi natin sa eksena nila kanina? Well, ang masasabi ko, grabe ha, ang gaganda nila. So, mas lalo kong na-appreciate yung beauty ni Taguig dahil ano mo yun, talaga yung style niya kanina ay ready to fight for the Miss Universe. Kahit sinasabi na nung iba na parang, ay nako, mahina ang comm skills niyan. Hindi mananalo yan, mahihirapan yan. Pero, ando doon siya sa kumpiyansa niya sa sarili niya na, sorry kayo, ang ganda-ganda ko. May ibibigay ako sa laban. Di ba? Ganun yung eksena ni, ni Taguig na parang mapapawaw ka na lang ng bonggang-bongga. At eto naman sila Union. Diyos ko Lord, parang, alam mo yun, ayaw magpaawat. So, sabi nga gano'n, dapat lagi kang pick sa laban mo. Kailangan 100% yung ibinibigay mo. At parang feeling ko, wala naman akong masabi sa ibinibigay niyang balanse na timpla at laban dito sa Miss Universe Philippines. Hindi nangangabog, hindi nangangain, pero nandoon na. Alam mo yun, na parang wala kayong magagawa kundi titigan siya at palakpakan dahil ang lakas talaga ng laban nila Union. At sila Union, grabe kanina, parang kala mo nasa international stage na at kulang na lang ay tumambling tayo. And good luck sa kanila. And then, malalaman natin yan. Di ba? Kasi ang titindi nila at parang wala naman akong masabi kundi ay nako, galingan pa ninyo. So, yon. Pero kayo ang tatanungin ko, sino ang sa tingin ninyo ang dapat ko. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.